Honda Click. Honda Click, full understanding, lahat ng sensor, tsaka lahat ng full harness niya, ipapaliwanag natin. Dito tayo ngayon sa gas pump, tsaka yung gas indicator niya. Yan yung magiging itsura niya. Yan. Oh, ganyan ang magiging itsura niya, no? Laging ang lock, nagbasa kayo ng mga schematic. Pag nagbasa kayo ng mga terminal, yung lock laging nasa taas. Yan. Kung mapapansin mo yan, 1, 2, 3, 4, 5. 5 terminal siya. Pero yung isa dito sa dulo, walang laman yan. 4 lang talaga ang laman yan. Kaya 4 lang ang wire niya. No? Kaya yun yung hindi yan 5, 4 lang. No, ang talagang active dyan. Ngayon, ang itong madidivide natin to. Itong dalawang to, isa, dalawa, yan yung sa sensor ng monitoring ng gas niya kung full or empty. Itong dalawa naman na natitira ngayon dito, itong dalawa, yan yung sa gas pump natin. Yan yung command ng gas pump natin. Kaya 4 lang ang active na terminal niya dito. Kaya ganito mangyayari sa setup natin ngayon yan. No? Yung ano natin, indicator natin, fuel sensor natin, negative yung isa dito, naka-connect. Negative. No? Yung negative na yan, papuntang dashboard yan. Yung negative na yan. Ito naman, ang command naman nito manggagaling sa itong negative na to, papuntang ano yun sa dashboard fuel sensor. Ito namang isang to, nakakonect yan dito, positive ang line yan. Positive ang line yan, galing naman sa dashboard. No? Kaya dalawa siya, positive, negative, para sa indicator niya. Na pag tumaas to, magkakaroon ng sensor ng full, at pag bumaba to, sa dashboard nyo, makikita nyo empty. Ito yung figure niya. Negative yung pinaka sensor niya, negative. At yung isa naman, feed yun, positive. Punta rito. No, sa dalawa, 4 yung terminal niya. 4 yung terminal niya. Yan, 4. Wala itong isang to. Condemn yung isa. 4. Kaya ito, 4 din to. 4 din yan. Kaya yung isa dyan, nakakonect yan dito. Yung isa sa fuel pump, nakakonect yan doon sa fuse A. ACC galing sa fuse A siya nakakonect. Yung isa naman, positive to. Manggaling sa fuse A. Yung isa naman, negative, rekta yan doon sa ECM. Sa slot na yan. Sa ECM. Ngayon, fixed mode naman 12 volts yung positive natin dito. Ang magiging variable natin ngayon ay itong negative. Command siya as in variable volts through negative command. Yung fuel pump natin. Ibig sabihin, mula sa 6 volts to 12 to 13 volts, humihina siya, lumalakas yung pump mo, fuel pump natin, dahil sa command ng TPS. Ito yung nagkukumand sa kanya, yung ECM. Diyan pumapasok yung command niya, papunta rito. Pag lumalakas yung fuel pump natin, o pag hininaan mo yung throttle mo, hihina din siya. Siya yung nagkukumand sa kanya, yung negative command na yun, na magagaling sa ECM. Fixed mode naman tayo sa positive niya, na magagaling sa fuse box, fuse A. Kaya yun yung variable command ng negative natin galing sa ECM. Lumalakas, humihina. Ang fuel pump natin, kung meron kayong PSI gauge meter, para sa fuel pump, ang 25 PSI pataas dapat ang range niya dito.
kung nagba-variable volts yung ECM natin. Makikita mo dito yan kung nagba-variable volts yan. Pwede mong gamitan ng multitester yan para matukoy mo kung nagba-variable volts siya. Or pwede mong ihiwalay itong dalawa, gumamit ka ng command dito ng ibang command para malaman mo kung nagba-variable volts yung fuel pump natin. Kaya yan yung struktura ng fuel pump natin at dudugtungan ko ng paliwanag yan kung paano tayo mag-troubleshoot yan. Kaya ito yung gas pump natin tsaka yung indicator niya. Yan yung connection niya. Yung dalawa dyan sa dashboard papunta yan. Dito sa dashboard dalawa. Tapos isang ACC galing sa fuse A. Tapos yung isa naman galing sa ECM, yung slot niya. Yun yung magiging variable volts command niya. KitKat trading tayo. Yan yung pinaka-the best na wiring. Sa lahat na na-encounter kong wiring, yan ang pinaka-the best. Yung KitKat trading. Yan ang pinaka-the best na wiring sa lahat na na-encounter ko. KitKat trading. Handmade yan, kaya magagandang gawa yan. Yan ang pinaka-the best.